3 years later. What the hell is happening to you, Cassandra? Sumusobra ka na. Wala ka na ba talagang kaya ibigay sa akin kundi sakit ng ulo at kahihiyan? Kung di lang kita anak at hindi kita mahal, hinayaan na sana kitang makulong habang buhay. Nakasimangot lang at tila walang naririnig si Sandra habang pilit blackout sa harapan niya ang pagwawala ng kanyang ama na si Don Luis Matias. Namumula na to sa galit at umi-echo na sa malawak nilang sala ang boses nito habang sinisermonan siya. Kagagaling lang nila sa presinto kung saan siya nakulong kasama mga kaibigan at 1-week boyfriend niya. Niraid kasi ng mga pulis ang bahay na isa sa mga kaibigan niya at nahuli sila na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero di naman siya dapat na napasama sa mga nahuli dahil di siya gumagamit noon at di pa yan naranasan kahit kailan. Ngunit ayaw maniwala ng mga pulis kahit ang daddy ni Sandra. Kahit ilang beses niya nang sinabi ang totoo. Well, kailan pa ba siya pakikinggan Don Luis Matias? Wala na tong ibang alam na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal kay Sandra maliban sa pagbibigay ng limpak-limpak na salapi o kung anumang hilingin niya. Na hindi nga ito nag-abalang tanungin ang dalaga kung ba't hanggang ngayon hindi pa rin siya nagtatrabaho gayong 2 taon na siyang graduate sa college. Wala itong ibang inatupag kundi negosyo, puro negosyo. Hindi nga alam ni Don Luis ang isa sa mga dahilan kung bakit sa nakalipas sa 3 taon ay wala pa rin nagbabago sa pag-uugali ni Sandra. Sa halip, mas lumala pa ang pagiging arogante niya at yung galit niya sa kanyang ama mas tumindi pa. Lahat ng posibleng ikakasakit ng ulo nito ginawa na ng dalaga mula sa pagiging tambay, pagwawaldas ng pera sa walang katapusang gimmick at barkada, pagiging playgirl. Pati paggamit ng pinagbabawal na gamot, balak na niyang subukan, kundi lang parang sila nahuli agad kagabi. Bukod sa gusto ni Sandrang pahirapan ng ama, paraan din niya ang pagiging pariwara para malimutan ang nangyari noon sa Forbidden 3 years ago. Oo, 3 taon ang lumipas mula na magpadala siya sa kalasingan niya. Sinuko ni Sandra ang sarili sa lalaking hindi man lang nagpakilala o nag-abalang magtanggal ng masquerade mask habang inaangkin siya. Nagising na lang siya, wala na sa tabi niya. At nang ipagtanong niya sa management ng bar kung sinong may-ari ng VIP room na yon, ay nabigo siya. Mahigpit daw na pinangangalagaan ng Forbidden ang privacy ng bawat membro. Kahit pa nga ginamit na ni Sandra ang impluensya ng daddy niya, wala pa rin siyang nagawa. 1 taon din niyang pinahanap sa private investigator ang lalaking yon pero bigo rin siya. Siguro sinadya talaga na estranghero yon na pagtaguan siya dahil nakuha na nito ang pinakaingatan niyang bagay bilang isang babae. Hindi lang makapaniwala si Sandra na nagpakatanga siya ng gabing iyon, na nagpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin at lalong di niya matanggap na may isang lalaki ang tumalikod sa isang Micaela Cassandra Mondragon. Simula noon, lalo pang naging rebelde ang dalaga. Halos bonbon siya nagpapalit ng nobyo para lang makalimot. Unti-unti rin niyang pinatay ang puso niya ang kakaibang paghanga na sa lalaking yun lang niya naramdaman. Punong-puno na ako sa iyo, Cassandra. Hindi ko na marunok ang kahiyan at problemang binibigay mo sa akin. Patuloy na sermon ni Don Luis Matias. Nagpatuloy lang din sa pagbibingi-bingihan ng dalaga habang nag-i-scroll sa bagong cellphone niya na kahapon lang ibinigay nito. Dahil alam naman niyang kahit anong galit ng kanyang ama kapag sinabing babalik na lang siya sa Italy, agad itong titigil. Isa sa kinatatakutan ng daddy niya ang mahiwalay ulit siya rito. Nagkamali ba ako ng pagbibigay ng sobrang pagmamahal at suporta sa iyo, Cassandra? Napakisdot si Sandra nang biglang habulutin ni Don Luis Matias ang hawak ng cellphone dahil hindi niya pa rin to napapansin. Stop that thing! Napipikon nitong tili bago walang kaabog-abog na ibinato iyon sa pader. Nasundan niya ng tanaw ang tumilapong gadget na dahil sa lakas ng impact kaya nagkapira-piraso. Hindi siya nang hinayang kung yun man ang pinakamahal at pinakalatest model ng brand ng cellphone sa buong mundo. Parang sentimo lang halaga nun sa yaman ng daddy niya. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagsira ng buhay mo, Cassandra, ipapadala na kita. Sakalang tumingin sa ama ni Sandra nang putulin nito ang sasabihin. Noon lang din ito nakuha ang interes niya. Saan, Dad? Nang uuyam nang umiti siya rito? Sa Italy? Mas okay nga yun eh. Kailang naman tong pilit akong nilalayo kay Lola noon pa man. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako sasama sa'yo dahil gusto kong kasama si Lola. Nakita ni Sandra ang pagbalatay ng sakit sa kulubot na mukha ng daddy niya. Ramdam niyang tila may kumurot sa puso niya pero agad yung natakpan ng galit niya rito na ilang taon niya nang kinikimkim. Alam ko na nagkamali ako sa iyo ng mommy mo, Cassandra, pero matagal ko na yung pinagsisihan. Bumaba ang tono ng boses nito bago pumiyok. Ilang taon ko ring sinubukang bumawi sa iyo pero ayaw mo lang akong papasukin sa puso mo. Nagtataka ka, Dad? Mapait siyang napangiti.
Bata pa lang ako, inidolot minahal na kita. Pero anong ginawa mo? Niloko at sinaktan mo lang kami ni mommy ngayon. Magtataka ka kung ba't walang respeto at pagmamahal ko sa inyo? Tumigil sa pagsasalita si Sandra nang maramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Uminit din ang bawat sulok ng kanyang mga mata nang maalalang ina. Ngunit ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang nagmamakaawa at umiiyak sa harapan ng ama. Dahil nagpapaalala lamang yon sa dating niya sa mahina. At bago pa mahulog ang mga luha niya, tumayo na at tumalikod si Sandra. Ngunit di pa man siya nakakadalawang hakbang. Narinig na niyang muli ang boses ng ama. I love you so much, Cassandra. Nangako ko noon sa puntod ng mommy mo na kung di man ako nakabawi sa kanya, sa iyo ko gagawin yon. Kuyong mga kamay na napahinto siya nang banggitin na naman ito ang kanyang ina. Ngunit nanatili pa rin siyang nakatalikod sa daddy niya. Kaya hindi ko hahayaan na habang buhay ka na lang ganyan. Matanda na ako. Hindi sa lahat ng oras kaya kong saluhin ang mga kalokohan mo. I know na mali ang paraan ng pagpapakita ko ng pagmamahal sa iyo. Pero kailangan mong matuto sa buhay habang nandito pa ako. At sisimulan ko yun sa pagpapadala sa iyo sa Quezon Province. Gulat na napalingon si Sandra sa ama. Anong Quezon Province, Dad? At ano ang gagawin ko sa probinsyang yon? Kailangan mo magtrabaho sa isang farm doon kung gusto mo pang mabuhay. For 1 year, wala kang matatanggap na anumang allowance mula sa akin. Lahat ng pangailangan mo kukunin mo sa isasahod sa'yo ng farm na yon. Saka lang kita papayagang bumalik sa poder ko kapag nakita ko ng kaya mo ng mabuhay kahit wala ang yaman ko. Her eyes widened. What? Napangiwi si Sandra na makitang matarik at maputik na daan patungo sa Villa Monica. Naroon daw ang bukid ni Luis, ang farm na papasukan niya ayon sa daddy niya. 2 araw bago ideklara ni Don Luis Matias ang sinasabi nitong training niya, agad nitong pinag-impake si Sandra. Pinagdala siya nito ng application form at resume. Siya raw mag-a-apply at hindi nito gagamitin ng impluensya. Yun daw ang first step para sa training niya at kung para saan. Para matutunan mo kung paano mamuhay ng normal. Kung paano nakaka-survive ang mga ordinaryong tao. Sumilay ang sarkastikong ngiti sa mga labi ni Sandra nang maalala ang paliwanag na yun ng kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit ba kailangan na sa farm siya nito pagtrabahuhin, gayong tapos na naman siya ng AB Philosophy. Sa bagay, hindi rin naman niya gusto na ang kursong iyon. Si Don Luis Matias lang din ang nag-decide na iyon ang kukunin niya. Kaya nga hindi sana siya makakagraduate dahil sa mga failed grades niya, kung di lang din dahil sa impluensya nito. Tourism talaga ang pangarap niyang kurso. You can do it, Sandra. Wala ka namang hindi kinakaya, hindi ba? Pangaalon niya sa sarili bago niya muling sinulyapan ang matarik at maputik na kalsada. May bit-bit siyang payong. Umaambon-ambon pa kasi dahil sa katatapos lamang ng malakas na ulan. Gusto sana ni Don Luis Matias na ihatid na siya, kahit hanggang sa kalsadang iyon lang at siya raw ang mag-isa na pupunta sa farm, ngunit nakipagmatigasan ng dalaga. Gusto ng daddy niya na matuto siya, dahil akala nito wala siyang ibubuga kapag wala siya sa pader nito, hindi ba? Pwes, patunayan niya na mali ito. Uuwi siya na may pinagmamalaki sa ama. Total, pagod na rin namang mabuhay si Sandra sa anino nito, sa pagiging isang mandragon. Huminga muna ng malalim ang dalaga bago pa siya humakbang paakyat at tiniapak ang mamahaling high-heeled shoes sa putikan. Parang gusto niyang umiyak nang maramdaman niya na halos tumubog iyon sa putik. Hindi dahil sa nanghihinayang siya sa dolyar ng halaga niyon, kundi natatakot siya na baka hindi na siya makaalis at matalsikan pa ng putik ang balat niya. Kung bakit kasi hindi siya nakinig sa daddy niya na magsuot ng pantalon at rain boots. Sinunod pa rin ni Sandra ang gusto na mag-mini skirt at crop top. Akala ko ba mayaman na may-ari ng Villa Monica at bukid ni Luis Farm? Bakit di man lang magawang ipaayos itong daan? Inis na kausap ng dalaga sa sarili na makarating siya sa gitna na puro putik na ang mga binti. Kung hindi lang talaga siya magmumukhang weak sa harap ni Don Luis Matias, baka kanina pa siyang umatras at umuwi pabalik ng Maynila. Ang kaso, baka isipin pa niyon na kaya siya hindi umaalis sa poder nito dahil hindi niya kaya na mabuhay na mag-isa. No way, Dad. I am not using your money. Pero nakakadiri na talaga eh. Yuck! Nayayamot na pinunasan ni Sandra ng tissue ang putik na tumalsik sa hita niya na magkamali siya ng apak sa papalubog na parte ng lupa. Sang lupalop pa kasi ng Pilipinas itong farm na to. Bakit hindi mapaayos-ayos ang daan?
Kung nakinig lang sana siya sa daddy niya habang nagbibigay ito ng detalye tungkol sa lugar na yon. Pero hindi eh. Nagbingi-bingihan na naman ang dalaga. Ang tanging naiwan lang sa memorya niya ay #1 organic farm daw sa buong Pilipinas, ang bukid ni Luis. Hindi lang sa Quezon Province at iisang bilyonaryo daw ang may-ari niyon. #1. Seriously? Parang road to hell itong daan nila. Patuloy na reklamo ng dalaga nang mapatingin siya sa paligid at nakita niya ang matataas na bundok. At kapag nakarating siya sa itaas ng kalsada, siguradong mga bangin ang makikita niya. Magkamali lamang siya ng hakbang, sigurado rin gugulong na siya pababa at sasalubong sa kanya si kamatayan dahil sa malalaking bato na nadaanan niya kanina. Wala rin siyang natatanaw na kahit isang bahay o establishment. May kubo na yari sa kawayan pero sira-sira naman. Ngayon lang talaga ako nakarinig ng bilyonaryo daw pero may bulok na property. Mangyak-ngiyak na ipinagpatuloy ni Sandra ang paglalakad sa gitna ng putikan habang walang tigil ang pag-ambon kaya't lalo siyang naging maputik. Mabuti na lang malakas at malamig ang simoy ng hangin na humahampas sa balat niya. Hindi siya pinagpapawisan. Ayaw na ayaw pa naman niya na nandalagit siya, lalo-lalo na mukha niya. Kaya nga ingat na ingat siya na malagyan iyon ng putik. Kahit putikan na rin ang braso niya dahil sa panay na pagkamot. Nakangati na rin kasi siya. My God! Malayo pa ba to? Di niya napigilang sumigaw ng malakas sa sobrang pagkairita. Halos 1 oras na yata siya naglalakad pero di pa rin siya nakakarating sa pinakatuktok ng kalsada. Maya-maya ay natigilan ang dalaga pagkatapos niyang umapak sa lupa at di niya na matanggal ang paa niya. Kahit ano pa ang bawi niya, yan pala'y lumubog na sa putikan ng sapatos niya. Ganon din ang kabila. Sandra groaned in disgust. This is bad. This is really, really bad. Di niya na napigilang mapaiyak sa sobrang pagkadismaya. Para na siyang choice kung hindi ang maglakad ng nakayapak dahil hindi niya na mahugot sa putikan ng mga sapatos kahit ano pa ang pilit niya. Pero nang maramdaman ni Sandra ang maalat na likidong pumatak sa mga labi niya, mabilis na yon na pinunasan. Napatiimbagang siya nang maalala kung bakit nasa miserableng sitwasyon siya ng mga oras na yon. There's no one else to blame here but you, Dad. This is all your fault. I hate you. Parang bata na sigaw naman ng dalaga ngunit pinigilan na niya ang mukha. For her, crying is a sign of weakness. Kaya nga hanggat maaari, pinipigilan niya ang maluha. Lalo na kapag nasarap siya ng ibang tao. Hindi siya babalik pa sa mga panahong naiiyak na lamang siya. Dahil wala siya magawa sa tuwing binubuli siya ng mga klase niya sa Italy. Nung high school siya dahil sa pagiging nerd niya. Araw-araw kinukuha ang baon niya. Sinisira ang mga gamit niya. Pinapalinis ng comfort room, tagabitbit ng gamit ng mga klase niya. At ang worst na naranasan niya noon sa mga bully na rason kung bakit muntik siyang mamatay ay ang pagpapahiya sa kanya sa prom night nila. May crush noon si Sandra at niyaya siya maging prom date nito ng gabing yon. Tuwang-tuwa siya noon. Sa sobrang excitement, humingi siya ng tulong sa mommy niya para bumili ng mamahaling gown at magpaayos sa kilalang stylist kahit wala silang pera. Akala niya kasi talaga noon may gusto rin sa kanya ang lalaking yon. Pero sa mismong prom night nalaman niya girlfriend pala nito ang #1 na nambubuli sa kanya at pinaglaruan lamang siya. Pinaniwala si Sandra na siya at ang crush niyang yon ang nanalong prom queen and king. Pero pag-akit ng stage, saka siya binuhusan ng pintura sa buong katawan. Tandang-tanda pa niya noon kung paano siya pinagtawanan at kinuha ng picture ng lahat ng naroon habang mag-isa siyang nakatayo sa stage. Di na halos makita sa itim ng pinturang binuhos sa kanya. Sumikat pa nga siya sa online dahil sa mga video in-upload. That time, di pa niya tinatanggap ang sustento mula kay Don Luis Matias dahil ayaw ng kanyang ina. Ayaw kasi nitong tumatanggap ng tulong mula sa dating asawa na babaero. Kaya itinagoy ni Sandra ng mommy niya mula pa sa pagtatrabaho bilang sa isang hotel staff. Pero dahil di ganon kalaki ang sinasahod ng ina at inaalagaan din itong lola niyang may sakit at senior citizen na, kaya mahirap din ang buhay nila. May mga araw pinagsasabay nila ang tanghalian at hapunan para lang makatipid. Halos araw-araw din siya naglalakad noon kapag pumapasok sa eskwela dahil saktong pagkain ng baon niyang pera. May lumang sasakyan naman sila pero yon ang ginagamit ng mommy niya sa pagpasok sa trabaho kung saan madaling araw pa lang umaalis na to. Naranasan nga rin noon ni Sandra na magtrabaho sa fast food pero pinatigil siya ng mommy niya dahil pati sa trabaho binubuli din siya. At lahat ng yun naranasan nilang mag-ina dahil sa pagiging babaero ng ama niya.
Nang malaman niya ng kanyang ina, agad tong nag-file ng annulment na pinayagan naman ni Don Luis Matias dahil tanggap itong pagkakamali. Umalis silang mag-ina pabalik sa bansang Italy sa poder ng lola niya. Ang paghiwalay na yon ng kanyang mga magulang isa sa pinakamasakit na parte ng buhay ni Sandra. Yun ang first heartbreak niya. She loved them both. Lalong-lalo na ang kanyang ama na palagi niyang ipinagmamalaki at tinitingala mula pagkabata. Kaya nga daddy's girl siya noon. Mas masakit dahil graduation day niya noon sa elementary. Imbes mag-celebrate, bumiyay silang mag-ina patungong Italy. Her mother was crying that time. Ramdam niyang ayaw itong umalis at iwan ng asawa. Pero kahit sinong matinong babae, hindi pipilitin pang makasama ang lalaking kitang-kita mismo ng mga mata na nakikipagniig sa ibang babae. At ang mas masakit sa mismong rest house pa nila sa Batangas, na regalo ni Don Luis Matias sa asawa ng wedding anniversary nila. Doon na nagsimulang mamuhi si Sandra sa kanyang ama, lalo na nga't araw-araw niyang nakikitang paghihirap ng ina dahil sa panlolokong ginawa nito. Matutulog ng umiiyak, gigising ng luhaan, tapos papasok sa trabahong mugto ang mga mata at uuwi ng parang wala sa sarili. Ramdam nun ng dalaga na kung di lang dahil sa kanya, baka matagal nang sumuko sa buhay ang mommy niya. Kaya nga nakokonsensya si Sandra sa tuwing nakikita niya na nadaragdagan ng paghihirap at tungkot ng ina kapag umuwi siya na umiiyak. Lalo na nung sinugod siya nito sa ospital at muntik nang mamatay pagkatapos niya mag-overdose dahil sa hindi niya nakayanan nang pati sa online world ay binubuli na rin siya. She promised herself then na hindi siya magiging pabigat sa mommy niya. Doon na na-realize ni Sandra bakit nga ba siya nagpapaapi samantalang ang yaman-yaman naman ng daddy niya. Doon na tinanggap ni Sandra ang suporta galing sa kanyang ama na tinatanggihan ng ina niya kaya't nilihim niya. Sa kagustuhan ni Don Luis Matias na makabawi, anumang hilingin niya ay agad-agad itong binibigay. Kahit pa nga alam nitong hindi na yun tama. Pero di ibig sabihin nun pinatawad na niya ito. Dahil hanggang ngayon patuloy pa rin siyang namumuhi sa daddy niya. Simula noon, nagbago na ng lifestyle si Sandra. Mula sa pagiging isang friendly nerd student to mean girl. At nagustuhan niya yon dahil unti-unti siyang tiningala at kinatakutan sa school na yon. Bawat kumakalaban sa kanya ay ginagawa niya ng paraan para masira ang buhay. Diyosa na nga kung ituring niyang sarili. Nasa college na si Sandra nang may mamatay sa isang vehicular accident ang mommy niya. That was her second heartbreak that almost crushed her heart to death. Doon nagkaroon ng chance ang daddy niya na bawiin siya. Hindi ito pumayag maiwan siya sa kanyang lola sa Italy dahil wala naman daw itong kakayahan na buhayin siya. Dahil ayaw na ni Sandra na bumalik pa sa dating buhay na naminamalit lang kaya't napilitan siyang sumama kay Don Luis. At walang hirap na pinagdaanan, kagaya ng ganon siya umasta. Napakurap-kurap ang dalaga nang maramdaman niya ang paghapdi ng kanyang lalamunan dahil sa pagpipigil na umiyak habang nakakuyom ang mga kamay. Saka na lamang niya namalay na nasa tuktok na pala siya ng matarik na daan. Dinala siya roon dahil sa galit na nararamdaman niya sa kanyang puso nang maalala ang mga tao na nagpahirap sa kanya noon. Kasama na ang sariling ama. Shit, ano ba tong napasukan ko? Inis na namang tili ni Sandra matapos siyang i-check ang sarili at nakita niya na halos maligo na nga siya sa putik. Ang makinis at maputing mukha na lang ang natitirang malinis. Thanks God! Bumuhos kasi ang malakas na ulan. Lalo siyang nanlumo na makitang puro galos na ang mga paa niya. Humahapdi na rin ang kanyang mga talampakan. Kakayanin ko pa kayang maglakad? Hindi siya paladasal na tao pero sa mga oras na yon, lihim niyang nahiling na sana biglang may sasakyang dumaan at isakay na siya. Ngunit paano yun mangyayari kung imposibleng madaanan ng kahit anong sasakyan ang dinaanan niya kanina? Maya-maya'y nabuhay ng pag-asa si Sandra nang may marinig siya na ugong ng sasakyan mula sa hindi kalayuan. Umaliwalas ang kanyang magandang muka nang matanaw niya ang lumang pickup truck na papunta sa direksyon niya. Hindi niya naisip kung saan yan galing dahil bigla na lang sumulpot. Ang importante, makita siya ng driver na maisakay. Agad pumagit na sa kalsada ang dalaga. She waved her hands continuously. Tuwang-tuwa siya na sa wakas makalapit na ang sasakyan. Gumilid siya sa pag-aakalang hinintoan siya ng driver na hindi niya nakikita dahil tinted ang salamin. Ngunit sigurado si Sandra na nakita siya ng kung sino mang nasa loob noon dahil nagdadahan-dahan pa ito.
Pero laking gulat ni Sandra nang sa halip puminto. Mas binilisan pa ng driver ang pagpapatakbo bago pa man makarating sa malalim na lubak na nasa harapan niya. Kaya nagtalsikan ang maputik na tubig na naipon doon. Shit! Oh my! Oh my God! Natataranta at malakas na tili ng dalaga nang maramdaman niya naligo sa mabaho at malapot na tubig ang makinis at maputi niyang mukha. Hindi pa magkanda-ugaga si Sandra sa pagpunas ng mukha niya. Malapit nang maubos ang baon niyang tissue, pati ang natitirang laman ng bottled water. Ay pinahilamos na rin ng dalaga na hindi nakatulong ang pumapatak niyang mga luha para maramdaman niya na malinis na ang magkabila ang pisngi niya. Napaiyak si Sandra dahil bumalik sa isip niya ang panahon na binuhusan siya noon ng pintura ng bully niyang mga kaklase. Parang ganito rin ang reaksyon niya noon. Maya-may napahinto ang dalaga nang marinig niya na ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan. Napatingin siya doon at sakala niya napansin na huminto pala ang pickup truck na dahilan kung bakit nga ba siya umiiyak ngayon. Mabilis siya na nagpunas ng mga luha at naningkit ang mga mata niya na makitang matangkad na lalaki at nakasuot ng cowboy hat na bumaba mula roon. Nagmamadali itong naglakad na parang susugurin siya habang madilim ang anyo. How dare him? Bakit parang siya patong galit na galit? Gusto niyang sigawan, murahin ng lalaki, pero nang mapagmasdan niya ito habang papalapit sa kanya ay bigla na namang natigilan si Sandra. He was really tall, dark and muscular handsome. Buwaba ang tingin niya sa katawan ng lalaki nang mapansin niya. Nakabukas lahat ng mga botones ng checkered polo long sleeve na suot nito. Mukhang kakagaling na nito magtrabaho sa bukid dahil pawisan pa ang tiyan. She gulped when her eyes laid on his huge bulge that proudly outlined his dark and ripped muddy jeans. Sanay na si Sandra na makakita at makasalamuhan ng mga gwapong lalaki. Pero ngayon na nakatingin siya sa isang to, ilang hakbang lang ang layo mula sa kanya, masasabi niya na ito na ang pinakagwapo at pinakahot na lalaking nakita niya sa tanang buhay niya. Napakislap ang dalaga na may maramdaman siya na tumalsik na tubig. Napatingin siya sa ibaba at nakita niya ang itim nitong rain boots na naliligo sa putik. Shit! Bakit ang dumi ng rain boots niya? Bagay na bagay pa rin sa kanya. Hindi napigilan ni Sandra ang pumalatak nang tanggalin ng lalaki ang cowboy hat na suot nito at lumabas ang magulong buhok. Para sigurong pumangit ito sa paningin niya, pero nabigo naman kasi mas gumapo lang ito lalo nang bumagsak ang bahagyang mahaba nitong buhok na mukhang may mga tuyong putik. She frowned. No one should be that perfect. Kahit halata na isa itong mambubukid lang, pero nag-uhumiyaw ang kagapuhan kahit sang anggulo niya tingnan. Kailan pa ako humanga sa kasing dungis ng isang to? Naramdaman ni Sandra ang mainit na presensya ng lalaki nang sa wakas makatayo na ito sa harapan niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Angil agad ito sa kanya na mahimasmasan ang dalaga mula sa pagsipat niya rito. Sayang ang baritonong boses nito. Gusto mo lang din namang magpakamatay, nandadamay ka pa. Bigla yata siyang na-high blood sa pagsigaw at akusasyon nito. Wait, hindi ako magpapakamatay. Kung ganun ba't nakaharang ka sa daan? Alam mo bang muntik na ako madisgrasya dahil sa kagagawan mo? Napaawang ang mga labi ni Sandra. Disgrasya? Parang di naman gano'n na nakita ko. Ako pa nga ito na disgrasya mo. Ganting sigaw niya bago tinuro ang sarili na naligo na sa putik. Look what you did to me. Naubos pa ang tissue at tubig na baon ko. Hindi yan mangyayari kung tumabi ka sana. Medyo bumaba ang tono ng lalaki na makita ang itsura niya. Mukhang may konsensya naman pala. Pero masyado na nitong na-trigger ang kamalditahan niya. Pumara ako at tumabi. Pero imbes na hintuan ito pa ang ginawa mo sa akin, walang modo. Galit na ay tinulak niya ito sa dibdib. Ngunit dahil sa malaking bulto ng katawan niya, kaya hindi man lang ito natinag, na lalong kinagalit ng dalaga. Ano ba kasing problema mo at naghahanap ka ng daan? Pambabaliwanan nito sa pagwawala ni Sandra. Seryoso pa rin ang mukha at para nakikipag-usap lang sa isa sa mga tauhan nito. Hindi mo lang ba ito nai-intimidate sa beauty niya? What is wrong with him? Pupunta ako sa bukid ni Louise Farm. I need to apply for a job there. Aroganteng sagot ni Sandra. Baka pwede mo ako isakay at ihatid doon. Pagod na ako maglakad sa pangit at bulok na kalsadang to. Ikaw, mag-a-apply ng trabaho sa farm?
Bakas ang gulat at pigil ng tawa sa mukha ng lalaki nang marinig ang sinabi niya. At anong naman trabahong a-applyan ng kagaya mo? She stilled. Ano nga bang job position na meron ng isang farm? Kahit sa malalaking kumpanya, walang gaanong idea si Sandra, maliban sa matataas na posisyon gaya ng CEO na posisyon ng daddy niya. Ano ba naman kasing paki niya sa mabababang empleyadong bumubuhay sa kanila? Okay na siguro yung manager. Parang napilitan pang sabi niya dahil yun ang unang pumasok sa isip niya na posible magandang posisyon sa farm na bagay sa kanya. Or may mas mataas pa ba doon? I am a philosophy graduate. Pagmamalaki pa niya, sabay banggit ng pangalan ng school na pinanggalingan. Kahit mga taga-bundok, siguradong kilala ang eskwelahang iyon. Lalo na siguro kapag binanggit niya ang pangalan ng ama, but she will never do that. Ay nitong gagamit ng impluensya para makapasok sa farm na yun, hindi ba? Pues lalong ayaw niya. Plain lang na tinignan siya ng lalaki na para bang hindi man lang naluha sa pagmamayabang niya. Para sa isang magsasaka na tulad nito, hindi kaya may problema to sa ulo? Hindi kailangan na may mataas na edukasyon para makapasok sa bukid ni Luis. Wala rin magagawang mamahaling eskwelahan na pinanggalingan mo, miss. Mas importanteng marunong kang magbungkal ng lupa. What? Me? Nanlalaki ang matang bulalas ni Sandra nang ituro niyang sarili. Magbungkal ng lupa? Yuck! No way! Over my dead body. Diring-dire at exaggerated na tilipan niya. Lalong sumili ang naiinsultong ngiti sa mga labi ng lalaki. Kung ganoon, nagkakamali ka ng pinuntahan, miss. Bumalik ka na lang sa syudad na pinanggalingan mo, mag-apply kang supervisor sa mga fast food. Malamig nitong turan bago tumalikod sa kanya. Ano raw? Mukha pang fast food supervisor lang ang beauty niya. Kaya lang naman siya mag-a-apply ni manager sa farm na yun, wala siyang choice. Pati ang mga mata ng lalaki yun may problema rin. Hindi ba nito nakikita ang beauty niya na overqualified alinman sa mga posisyong yon? Paano niya makikita kung naliligo ka sa putik? Para kang duck na kumakawag-kawag sa putikan. Lalo nagngit-ngit ang kalooban ni Sandra sa dagdag na iyon ng isipan na kagagawan din naman ng walang modong lalaking iyon. Mas lalong di matanggap ng kalooban niya na tinalikuran lang siya ng isang magsasaka. Ni hindi man lang nagsorry sa ginawa sa kanya. Shit lang o walang ganti sa isang Micaela Cassandra Mondragon. Nagpupuyos ang loob, hinabol to ni Sandra. Walang ado-ado, hinablot niya sa brasong lalaki. Isasakay mo ba ako't ihatid sa farm o hindi? May pagbabanta pa sa boses niya, pero ang mga mata niya nakatuon sa pala na nakita niya nakasandal sa likod ng pick-up truck nito. Magkamali lamang ito ng sagot. She will make sure na masisirang buong isang taong buhay nito sa gagawin niya. Dahan-dahan na bumaling sa kanya ang lalaki. Aminado si Sandra na nakaramdam siya ng kaba nang umarap to sa kanya na napakaseryoso ng mukha. Napipikon yata sa taon na pagbabanta niya. Hindi. Mariin itong sabi, habang nakatiimbagang. Are you sure? Hindi ito sumagot. Sa halip, tinalikuran lang siya ulit nito at sumakay na sa bulok nitong sasakyan. Pero baka pa man ito yon pinaandar, dali-dali nang kinuha ni Sandra ang pala. Walang habas, pinagpapalo niya ang hood ng pickup truck nito at di siya tumigil hanggat hindi iyon nanunupi. Nagdidiwang na napangiti ang dalaga matapos na makita ang ginawa niya. Lalo nang makita niya kung paano nanlaki ang mga mata ng lalaki. Hindi agad to nakahuma sa sobrang pagkagulat, pero hindi pa tapos sa paghihigante niya si Sandra. Isang malakas at gigil na pagpapalo ang ginawa niya. Doon na natauhan ang lalaki. Nagmamadaling bumaba ulit ito ng sasakyan at bigla na lamang siyang hinarap. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakaramdam na naman siya ng kaba dahil siguro sa galit na nakakita niya rito. Shit, ano ba talaga ang problema mo? Singhal nito sa kanya. Bakit mo sinira ang sasakyan ko? Nagpanggap siyang inosente. Wala akong ginagawa. Ikaw ang may gawa niyan. Kung nag-sorry ka lang sana't pumayag ka na ihatid ako sa farm, hindi sana masisira ng ganyan ang bulok mong sasakyan. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Pues, mas lalo kung walang aasahan na tulong mula sa akin at sisiguraduhin kong hindi ka matatanggap sa farm kahit anong prosesyon pa ang pag-a-applyan mo. Kinabahan si Sandra. No, hindi. Paano kung doon nga ito nagtatrabaho tas ito palang manager na mag-i-interview sa kanya at i-decline agad ang application niya or worst, ito palang may-ari. No way. Gwapo lang ito pero hindi bilyonaryo kung malamit at umasta na hindi nga makabili ng bagong sasakyan eh. Napailing ang kaharap.
Pasalamat ka at hindi ako ang may-ari ng bukid ni Luis. Magsasaka lang din ako doon dahil kung nagkataon dito pa lang, ibabalik na kita sa pinanggalingan mo. Nakahinga na maluwag si Sandra. Tama naman pala siya na isa itong hamak na magsasaka. Wala siyang dapat na ipag-alala. Then be good to me. Dahil kapag natanggap ako manager mamaya, magiging boss mo na pala ako. Taas noo at puno ng kumpiyansa na sabi pa niya. Ngunit sa pagtataka niya, tinawanan lang siya na nakakainsulto ng lalaki bago siya nito tinalikuran at walang lingon-likod na sumakay ulit sa sasakyan. Narinig pa niya ang malakas na pagmumura nito nang mapasulyap sa hood na sinara niya. Muntik nang kumawala ang munting ngiti sa labi ni Sandra na makita niya ang pinaghalong galit at pagkadismaya sa mukha ng lalaki. Pero nang humururot ang pickup truck nito palayo sa kanya ay napatanga siya. What? Seryoso pala talaga siya na hindi ako tutulungan. Parang hindi makapaniwala na bulalas niya. Shit you jerk, may araw ka rin sa akin? Ikaw ang unang sasasantin ko sa trabaho kapag naging manager ako. Gigil na gigil at malakas sa sigaw ng dalaga para marinig siya ng lalaki. Pero deadma lang ito hanggang sa paliit ng paliit. Sa paningin niya ang sasakyan nito. Kaya lalo siyang nawala ng pag-asa na may mahinga ng tulong ng mga oras na yon. Oh shit! Mangyak-ngyak na binuksan mo rin ni Sandra ang payong nang bumuhos na ang malakas na ulan.